Live na po tayo. Hello! Dito tayo muna mag-live, guys, kasi marami tayong mga bagong kakilala na kung makinig sila ay makikinabang sila. Nandiyan na ba kayo? Medyo ano tayo, medyo haggard. Pagdamag po kasi nag-work. Sorry, medyo sinisipon pa because of walang uma-appear sa aking ano ba nangyari? Kahapon nag-live tayo, wala rin nag-appear. Mga chats. Bakit kaya? Hindi ko tuloy malike ang inyong mga chats. Andyan na kayo. Ipagpatuloy natin yung ating serye. Kasi isa po sa malaking katalunan ng maraming tao ay hindi nila alam kung saan sila nanggaling. Kaya hindi nila alam din kung saan sila patutungo. At kapag hindi mo alam saan ka nanggaling, hindi mo alam saan ka patutungo, hindi mo rin alam kung saan ka naroon ngayon. Kung hindi natin alam kung saan tayo naroon ngayon, ibig sabihin tayo po ay ligaw. Napakaraming napupuksa o pinapatay ng COVID at maraming mga kalamidad dahil akala ng tao na kayang-kaya siya ng kalamidad. Yun ang nakagisnan natin. Akala ng marami, 99% ng tao, na hindi niya kontrolado ang mundong ito o ang kanyang mundo. Dahil hindi nga niya alam na siya po ang wangis, ang image na naglalang ng sanglibutan. Napatunayan natin sa Strong's Dictionary doon sa Genesis 1:26 no sinabi ng Panginoon na let us. Ang salitang let ay sa Hebrew ay yarad. Ang ibig sabihin ng yarad sa original na meaning ng pagkasulat ng Bible ay bring down, ibaba o dalhin sa ibaba. Sa makatuwid, lahat ng narito sa mundong nakikita o dito sa realm na ito ay galing sa hindi nakikita at napatunayan natin ito, nakasulat din sa Hebreo. Now, nung sinabi ng Diyos let us, malinaw na sinabi niya na bumaba siya. At sinabi niyang us. Ang hindi na-realize ng marami na kung halimbawa bibili ako ng farm, mga 2 hektarya man lang, at ang
farm na yan ay hindi para sa akin, kundi para sa mga anak ko. Natural. Ang anak ko, ang may-ari, mamamahala ng farm. Correct? Nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Alangan naman ipamahala niya sa hindi niya kauri. Dahil ang naglalang Diyos, ang makapaghari, makapamahala ng kanyang nilalang bilang siya ay Diyos, natural. Siya lamang. Pero dahil sa hinubog tayo ng reliyon, hindi matanggap ng maraming tao na siya ay yarad na Diyos. Kaya kung babasahin mo Genesis 1:26, ang sabi, basahin ko po, doon sa mga ngayon na nakapakinig. Hindi po tayo narito sa mundong ito para pasunurin ng anumang reliyon. Ulitin ko po. Hindi tayo narito sa mundong ito para pasunurin ng anumang reliyon o sekta at pasunurin maging ng hangin. Hindi po. Ang lahat na nakikita dito at hindi nakikita ay pinasusunod lamang ng tao. Genesis 1:26, basahin natin. And God said, let us. Ano uli ang let? Yarad. Which means, ibaba. Ang sinasabing yarad o ibaba ay mula sa hindi nakikita dalhin sa mundo na nakikita. Let us, ibaba natin ang ating sarili sa mundong nakikita. Let us make man in our image. Ang image naman ay timuna. Sa Hebrew, nang ibig sabihin, visible manifestation and representation of God to created beings. Nakikita na katauhan ng Diyos dito sa mundong nakikita para siya'y makita ng kanyang nilalang. Let us make man in our image after our likeness. Likeness. Katulad. Ang tao, therefore, ay ang Diyos na nagkatawang tao. Yun ang totoo. Pero masakit. Sobrang sakit sa reliyon. Sabihin na natin ang tao galing sa Diyos. Pwede, parang hindi masakit. Ano pa? Pero maraming reliyon na hindi talaga naniniwala na sila galing sa Diyos. Galing daw sila sa alabok. Napatunayan natin sa Genesis 2:7 na hinubog ng Diyos ang alabok. Kinortihan niya. Bago niya hingaan ang alabok ng hininga ng buhay niya, ang alabok ay alabok pa rin. Ngunit yung hiningaan niya, ng kanyang hininga ang alabok naging buto, naging laman, nagkaroon ng buhok, nagkaroon ng dugo, at tinawag niyang kaluluwang buhay. God declares the end from the beginning. Bago niya simulan, tinapos niya na ang lahat. Katulad ng mga painters, katulad ng mga artist. Kahit tayo ganon. Bago simulan ng isang nagdidibuhong ginagawa niya, alam na niya, kita na niya kung ano ang dulo. Ganyan ang Diyos. Sa hiningaan niya si Adan, sa ilong, diniklara niya doon sa simula ng paglalang kay Adan kung magiging ano si Adan. Naging kaluluwang buhay ang unang Adan. Ang huling Adan ay hindi po kaluluwang buhay. Siya po ay espiritu. Ang salitang espiritu ay Elohim o Diyos.
Espiritu na nagbibigay buhay. Sa dalawang Adan, pag binanggit na Adan sa Bible, nangangahulugan na sila ang simula ng kanilang lahi. Kung ano sila, yan ang kanilang lahi. So may dalawang tao sa mundong ito. Lahi ng unang Adan, nabubuhay lamang ayon sa hangin, sa oxygen, sa pagkain, at sa pamagitan ng kanyang damdamin. Itong lahi ng unang Adan, ito po ang lahi ng makasalanan. Ang lahat ng lahi ng unang Adan, kasama ang unang Adan, tinubos po. Kinuhang muli noong namatay ang huling Adan sa krus at nung bumangon mula sa patay ang huling Adan, sino man ang tumanggap sa kanya bilang Panginoon, may-ari ng kanilang buhay, ay magiging lahi naman niya. Kung lahi, ibig sabihin magkatulad, magkadugo. Tingnan mo Genesis 1:26 kung paano itong tao. Let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea. Dalangin natin ang tao nating kawangis at ating katulad at sila maghahari sa mga isda sa karagatan. Napatunayan natin na ang sinasabing mga isda ay mga identities. Mga katauhan na sinasabuhay natin. Ang ilan sa atin, mayroong animal instinct, kaya para siyang animal. Yung iba naman, lalaki, pero may puso daw siyang babae. Yan ay mga individualities na sinasabuhay ng tao, ngunit hindi yan ang kanyang tunay na katauhan. Marami tayong mga katauhan na sinasabuhay. Ang iba malungkutin, ang iba bugnutin, mga katauhan. Ang sayo, pagharian daw natin ang mga isda na yan. Mga katauhan na yan. Bakit? May kakayanan tayong gawin ito. Bakit? Tayo ang yaran. Napatunayan natin ng unang Adan, ang huling Adan, ay larawan ng hindi nakikitang Diyos, siyang si Kristo Jesus, at ang buhay ng lahat na nakiisa sa Kanya ay Kristo. Yan sinabi sa Colosa 3:4, kapag ang buhay nating Kristo ay mahayag, ibig sabihin kailan mahayag? Wala na tayong ibang buhay pagka tayo Kristiyano, kundi buhay Kristo. Sa palagay mo, ang buhay Kristo ay tao lamang likas ng makasalanan? Sinabi sa Colosa, ang buhay Kristo na ito, kapuspusan ng Diyos, ng Trinity, ng Godhead. So, napatunayan dito sa Genesis 1:26 na itong tao na ito ay kapuspusan ng Diyos. Let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea. Number 1. And over the fowl of the air. Ang fowl of the air naman, napatunayan na ito ang mga imagination ng tao. Ang kanyang mga karunungan. Ang kanyang kamangha-mangha na kamangmangan din. Pagharian din daw natin yan. Kaya sabi sa Efeso chapter 3, kapag si Kristo daw, nabuhay natin, nanahan sa ating puso, magkakaroon daw tayo ng fowl, ng tunay na kaalaman na hindi masayon ng lahat ng talino ng mundo. Ito daw pagharian natin. The fowl of the air,
mga kaisipan. Ang iba naman kamanga-manga din. Ah, what do you call, I have a friend, sila ay nakapag-create ng iPhone. Pero ang nag-invento ng iPhone, hindi niya napag-arian ng kanyang cancer. Matalino siya, maaaring genius siya, pero hindi niya kaya mapag-arian ng kamatayan. Ang mga may lahing Kristo, kapuspusan ng Diyos, tandaan niyo po ang verse. Hosea 13, verse 14. Ulitin ko po. Hosea chapter 13, verse 14. Ito ay pinroklama na mangyayari. Pag nangyari ito, ang sabi doon, ang mga taong ito ay salot sa kamatayan. Alam niyo ba na ang kamatayan may salot? Anong gawa ng salot? Katulad ng COVID. Anong ginagawa niya? Pumapatay, di ba? Kung ikaw may buhay Kristo na kapuspusan ng Diyos, ikaw ang salot sa kamatayan. Salot ka pag nakita ka ng COVID. Nagkukumahog siyang tumakbo. Dahil pag tinamaan siya ng kaluwalhatian na lumalabas sa iyo, natutupok siyang parang sa impyerno. Salot siya. At sinabi sa Hosea 13 verse 14, pag may buhay Kristo ka nakapuspusan ng Diyos at nahayag ito, mahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos na siyang pinakakatauhan ng Diyos. At ang sabi, tagapagwasak ka ng libingan. Ibig sabihin, pag nandiyan ka, walang mamamatay. Wasak ang libingan. So, salot ka sa kamatayan, tagapagwasak ka pa ng libingan. Ayaw mo ba ng ganyan, kapatid? May kinikwento sila, Kuya Nino, ng isang araw, mga born again daw sila, umaattend doon sa church. Mga Christians, praise the Lord. Pero hindi nila alam ang kanilang karapatan. Nung pinuntahan daw nila ang anak na inatake ng Diablo, at kinasout nila ang Diablo, nangatakot daw lahat ng mga tao sa loob ng bahay dahil ang ilaw biglang nagpatay-sindi. Kung ikaw, Kristiyano, na may kapuspusan ng Diyos, ngunit nananaig ang ating tradisyon, sigurado matatakot ka rin. Ha? So, balikan natin. Hindi pa po tayo nagsisimula, ha? Wala pa tayo sa topic natin. Bigyan mo ako ng mga 10 minutes pa. And God said, yarad us. Bumaba tayo sa tao. At atin siya maging larawan upang tayo'y makita sa nilalang natin. At siya ring taong ito ay katulad natin. Kung ano tayo, ganyan siya dito sa mundo. Napatunayan yan sa unang Juan 4:17. Ha? Pakilistan yung mga verses para baka sabihin niyo ay gawa-gawa lang natin itong ating mga principles. Now, let them have dominion over the fish of the sea. Ano uli ang fishes? Mga katauhan na dapat lupikin. Meron tayong mga katauhan na sinasabi nila kleptomania. Klepto. Hindi nyo mapigil na magnakaw. Katauhan din yan. Maraming katauhan. Ang iba naman, maoy pag nakainom. Katauhan din po yun. Ang iba naman, pag nakakita na ng pera, nawala na sa wisyo. Ang iba, pag tumugtog ng TikTok,
nawala na rin sa wisyo. Kaya nilabas ang mga baywang, mga balakang. Ha? Katauhan din po yun. Na balang araw, pag di tayo mag-dominate, kung di natin pagharian yan, ikakapahamak natin. Ha? Droga, ganun din. So, yan ang mga fish of the sea. And over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, every creeping thing that creepeth upon the earth. Ang cattle po ay inyong i-research. Iiwan ko sa inyo, ha? Ilan na bang assignment natin? Hindi naman ninyo nagagawa. Yung ilog dito sa chapter 2, hindi nyo na hanggang ngayon, hindi nyo pinag-iisipan. Akala nyo, Bible lang kasi. Yan. Na? So, malinaw din sa verse 26 hanggang 28 kung mabasa ninyo na ang tao ang maghahari sa buong sansinukob. Hindi siya paghaharian ng hangin. Hindi siya paghaharian ng araw. Hindi siya paghaharian ng kadiliman, maging ng kamatayan. Yan ang tao. Okay? So, konti ng ating time, punta na tayo sa ating paksa. Punta tayo sa Efeso chapter 5. Hindi po reliyon ulit ito, ha? Kundi principles of life. The law of the Spirit of life in Christ Jesus. Gusto ko po malaman natin na wala pong mawala sa atin. Saan ka mang reliyon, kung may mapulot ka rito, pakikinabangan mo. Ang iba sa inyo marahil kamangha-mangha na yung bumuhay ng patay. Hindi po. Tayo po ang naghahari sa kamatayan. Roma 5:17. Hindi po. Normal po sa Diyos ang bumuhay ng patay. Normal, as in normal. Pagdating sa himala, normal po sa Diyos ang himala. Kung lahi ka ng Diyos, kapuspusan ka ng Diyos, dapat masanay tayo sa new normal na ito. Dahil may new normal, tulad namin mga Australian, hindi naman makauwi, hindi makalabas. Buti Sister Janet nakalabas. Ang sabi nila, sobra namang haba, tagal daw kami makalabas. Maraming Kristiyano ayaw namang paturok ng vaccine. Dahil keso ganito, ganun, maraming pastor, ganun. Imbis na paliwanag ng ating karapatan, kapangyarihan, ang mga pinopos kung ano apekto ng vaccine. Kaya nagko-comment ako, kanino ka ba talaga naniniwala? Sasabi ng Diyos na hindi ka tatablan kahit uminom ka ng lason o kay COVID ka, maniniwala. Sino ba talaga may-ari sa'yo? Ano ba talaga lahi mo? Ha? Lahi ka pa rin ng unang Adan o lahi ka ng huling Adan na nagbibigay buhay? Okay? So, dito tayo sa Efeso chapter 1. Nagsik na itong ating topic, kaya po pinahaba ko ng konti. Ephesians chapter 5 verse 1. Be ye therefore followers of God as dear children. Diyan pa lang sa verse niya, mukhang may mapulot ka na. Tagalogin natin. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Sa ating reliyon na pinanggalingan at sa ating kinasasadlakan na reliyon ngayon, alam natin kung ano ibig sabihin nito. Ngunit, basahin mo po ulit kung may mapulot ka. Sa international version, ganito. So be imitators of God as His dear children.
imitators. May napulot ka ba? Pag sinabing anak ka ng Diyos, lahi ka ba ng tatay mo? Ulit. Sa mga seminars na binibigay ko, libre po ang seminar natin. May pakain pa, may papamasahe pa sa mga pastor na walang-wala. Ha? Ang unang bungad ko, natanda ko, nag-seminar ako sa Muntinlupa. Hindi. Dito sa Taguig. Sa Muntinlupa, iba pa yun. Nag-seminar tayo dyan sa ano ba tawag nila sa Taguig City? Ang Global City. Mayroon tayo isang, hindi naman kalakihan na function room. Pero ang function room na yun, okay siya. May catering. So dumalo ang iba't ibang inimbitahan, mga kaibigan, iba't ibang denominasyon, iba't ibang sekta. May taga CCF, may taga malaking mga leaders nila doon. May taga GIL. Maghapon. Libre. Ang unang bungad natin ganito, sino po ang mga Kristiyano dito? Siyempre, puro Kristiyano mga pastor. Sino pa mga born again? Pasa naman. Okay. So, doon sa bandang likuran, mo nakabarong. Alam mo na, pag nakabarong, pastor to. Hindi ko naman siya kilala. May imbitado na kung sino-sino. Pwede ka pa tumayo, pastor? Tayo naman siya. May tatanong lang ako. Okay. Siguro mga kulang-kulang sila, 80. Yan ang maliit lang yung function room. Mga leaders lang. Born again po kayo, pastor? Opo. Pakipaliwanag nga sa maiksi na paliwanag kung ano ibig siya ng born again. Pinanganak po mula sa itaas. Born from above. Okay. Salamat po. Sa tanong naman ako sa iba, ano naman sa inyo ang born again? Born from above daw, sabi ni pastor. Siyempre, dami ng sagutan. Born of God, pinanganak ng Diyos. Okay. Good. So, pangalawang tanong, kung anak ka ng Diyos, ano po ang lahi mo? Tahimik. Yung sinasabi sa English na pag bumagsak ang karayom, dinig na dinig mo sa katahimikan. May lumakas ang loob. Tao po. Sabi, okay, tao. Anong klaseng tao, pastor? Kasi sabi ni Kristo, anak siya ng tao. So, tama rin yung sagot niya. Pero, anong tao, pastor? Tao po. Natural lang po na tao. Okay. Ang Diyos ba manganganak ng natural na tao? Likas na makasalanan? O banal? Pagtatay mo, Diyos, lahi mo ba? Tao lamang? O Diyos? Talk to me. Huwag mong tawagin na anak ka ng Diyos kundi ka lahi ng tatay mo. Kung ano DNA ng tatay mo, sigurado yan ka. Sinabi ka na sa Genesis 1:26, hindi ka lamang katulad niya, bumaba siya doon sa alabok para siya mismo ang mamahala sa lahat ng kanyang ginawa. Tinawagalan niya tao. So, tao. So, dito sa ating verse, sa International Version, so be imitators of God as His dear children. Palagay ko naman, kung Tagalogin natin, palagay ko naman ay suwail tayo kung sasabihin natin na tayo tao lamang na likas na makasalanan, na walang kapanapanalo, walang kalaban lamang kay COVID.
At sa ano pang disgrasya. Lalo na kay kamatayan. Wala kang kalaban-laban. Kung tao ka lamang, likas na makasalanan. Dahil ang lahat ng kasalanan o makasalanan ay pinaghaharian ng kamatayan. Malinaw yan. Kaya may kamatayan dahil sa kasalanan. Inong inaring ganap ka, pinawalang sala ka, binanal ka pa. Wala pong banal kundi Diyos. Isa lang po ang Diyos. Kung nyo sabihin maraming Diyos, isa lang po. Maraming adang siyang bahagi. Ikaw at ako. Ha? 1 Corinthians 12:12 nandyan. Si Kristo, katulad ng iisang katawan, ngunit maraming bahagi. Si Kristo, kapus-pusan ng Diyos. So dito sa Tagalog, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Bakit sinabing ganyan? Be imitators of God as His dear, minamahal children ng mga anak na lahi. Ang salitang imitators ay magandang salita. Hindi pwede mag-imitate ang pusa o hindi pwede imitate ng pusa ang aso. Ganon din, hindi pwede i-imitate ng aso ang pusa. Pwede kang maging artista sa entablado at gagayahin mo ang ibang tao. To never na habang buhay magagaya mo siya. Panggagaya. Iba pong panggagaya kaysa imitators. Lalabas at lalabas ka na hindi ka siya. Ngunit, ang imitators na sinasabi dito ay hindi po yung kaalaman na alam natin. Imitators means kamalayan. Consciousness. Because God is consciousness of being. Ang buhay Kristo ay hindi hinihiyaw, buhay Kristo ako, buhay Diyos ako. Kung hindi yan ang consciousness mo. As within, so without. Napakarami naghihirap sa mundo na hindi dapat naghihirap. But because sa consciousness, sa kamalayan na mahirap ang buhay, naghihirap sila. To imitate God is to show forth the praises of God. To imitate God is to show forth the life of God through sa pamamagitan ng kaisipan sa puso. Proverbs 23:7, kung ano ang iniisip mo sa puso mo, ay ganyan ka. Yan ang imitation. As dear children. Paano mo ma-imitate ang ama mo? Kung hindi mo nga matanggap na lahi ka niya. Doon sasabihin mo, anak ka ng Diyos. Yan, napakaraming Kristiyano na hindi alam ang kanilang pagkatao. Inaatake na ang anak mo ng kung ano-anong demonyo. Takot-takot ka pa. Hindi yan ang anak mo. Demonyo yan. Pinasok ang anak mo. Pag may nakita mong anak mo nilagnat, trangkaso, may COVID. Sasabihin ng doktor, keso may COVID siya, ganito. Huwag ka magugulat, kapatid. Hindi yan ang anak mo. Kristiyano ka ba? May bubuksan tayo bago tayo magsara. 1 Corinthians 7:14. Unang Korinto. 1 Corinthians chapter 7 verse
15. Ano man ang reliyon mo, hindi ka man naniniwala sa Bible, pakinggan mo ito. Unang Korinto, chapter 7, verse 14. Basahin natin sa King James Version muna, pagkatapos basahin natin sa Tagalog. Basahin ko kayo sa International Version. Mas babaw-babaw ang English. Sabi sa verse 14, 1 Corinthians 7:14, "For the unbelieving husband has been sanctified because of his wife." Meaning to say, his wife is believer. Siya unbeliever. Mira mo yan? Asawa mo, adik-adik. Na? Babaero pa, lalakero pa. Pero dahil sa asawa kanya, sanctified siya, binanal siya. Ulitin ko pa, binanal. And the unbelieving wife has been sanctified because of her husband. Otherwise, your children would be unclean. But now, they are holy. Tagalog. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal. Ulitin ko po, banal. Sa pamamagitan ng kanyang asawa na mananampalataya. Siyempre, naniwala ka bang banal ka, kapatid? Naniwala ka bang anak ka ng Diyos? Kaya kaya mo i-imitate, gayahin ang tatay mo dahil ikaw at ang tatay mo isa, pareho kayo? Madali ba gayahin ang anak ng tatay niya? Napakadali. Kung minsan nga, pati pagtulog nila nakita ko sa Facebook, nakanganga yung tatay, pagtulog ang anak katabi, nakanganga din. Kamukha. Ganyan po ang mag-ama. No? Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay magkaroon ng kapintasan. Kung hindi ganito ang prinsipyo ng Diyos, ang anak mo may kapintasan. Ngunit dahil sa prinsipyo na ito, sa batas na ito, ngayon, sabi niya, ngunit ngayon, sila'y mga banal. So kung naniniwala ka dito, at nasa puso mo ito, as a man thinketh in his heart, so is he, pag may asawa ka, may anak ka, tinamaan ng COVID, imposible yan na tamaan. Pero tinatamaan because of consciousness. Kamalayan. Ang banal, lahi po ng Diyos. Ang banal ay salot sa kamatayan. Ang banal, tagapagwasak ng libingan. Wala dapat mamamatay sa kung sino na sa tabi niya. Wala dapat mamatay sa nasasakupan niya. So kung may COVID na anak mo, asawa mo, uy, COVID. Ginugulat mo ako, ha? Paano mo palayasin ang COVID? Mark 16. Dito tayo magtapos. Sana nga ay may panahon tayo. Mark 16, verse 17. Dito, sa mga sumasampalataya pa lang ito. Hindi pa sumasampalataya na hari, anak, na lahi sila ng Diyos. Dito sabi ng Panginoon, verse 17. Mark 16, verse 17. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya sa aking pangalan. Sila'y magpapalayas ng mga demonyo at magsasalita ng bagong wika. Paano? Pag sinabing sa pangalan ni Jesus, ibig sabihin, nasa katauhan ka mismo ni Jesus. Dahil si Jesus nagkatawang tao sa iyo. Ang Diyos mismo nagkatawang tao sa pamamagitan mo dahil ikaw ang buto at laman ni Kristo. Efeso
5:30. Ang Diyos, pag walang katawan sa mundong ito, wala siyang authority. Kailanman. Dahil diniklara ng Diyos, Genesis 1:26, kailan magkaroon siya ng katawan, hindi pwedeng hindi sundin ng Diyos yan. Kaya kapatid, may katawan ka ba? May butot lamang ka? May kamalayan ka ba? May consciousness ka? Pag sinabi mo, tatablan ka ng COVID, maghirap ang buhay mo. Hindi kayang kontrahin ng Diyos yan. Bakit? As a man thinketh in his heart, so is he. Ikaw ang may katawan. Hindi niya kayang kontrahin niya. Dahil sinabi niya, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. If we are, kapag tayo ay nasa image and likeness ng Diyos, lahat tayo ang hari. Lumabas tayo dyan at sasabihin natin, tao lamang tayo, nakakatakot si COVID, nakakatakot ang kalamidad, mahirap ang buhay. Ikaw may katawan, kapatid. Ikaw ang boss sa mundo ito. Hindi niya kayang kontrahin yan. Kaya sabi ng Diyos, kailan magkatawan ako? Kailan may katawan ako para maghari ako sa nilalang ko? At ang mga nilalang kong ito, kailang mahayag ako ang buhay ko sa kanila. At pag nahayag, lahat ng demonyo pwede mong palayasin. Pag sinabi, in the name of Jesus, nasa katauhan ka ni Jesus, palayasin mong COVID sa anak mo. Palayasin mong COVID sa asawa mo. Bakit? Ikaw ang mananampalataya. Bakit? Ang anak mo banal. Hindi dapat tablan yan ng sakit. Tingnan mo sa verse 18. Dito, Mark 16 verse 18. Sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung mapainom, at kung magsiinom sila ng bagay na makakamatay, sa anumang paraan, anumang gawin nila, turok man ng baksin, kung anumang gagawin sa'yo, anumang paraan na pagtusok sa'yo ng lason, hindi ka maaano. Makamandag man ang lason na tinurok sa'yo, hindi ka maaano. Si Jesus po nagsabi niyan, hindi ako. Sila ay magsisiyawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Bakit may patong kamay mo? Dahil pag ikaw at ako naniniwala na tayo ang image and likeness of God, na siya'y nagrayarad bumaba sa atin, at tayo nakikitang siya, kapatid, ang kamay mo, may lumalabas na ilaw. May lumalabas na kaluwalhatian. Hindi mo pa nga naipatong sa kanya, tumatalsik siya. Paano ka tatablan? Pero dahil sa reliyon, nawawala ito sa ating consciousness, sa ating kamalayan. Marami na namatay kahit dito. Hindi mo siya naniniwala. Diyan sa atin. Mahirap na nga, namatay pa sa COVID. Bakit? Tinuturuan mo ng tama kasi ayaw. So sa gabing ito, babaguhin bang iyong consciousness, kamalayan, o hindi? Wala tayong paliwanag, pero basahin mo yung mga binanggit nating verses at pagbulay-bulayan. Higit ito kaysa anumang pera, kapatid. Higit ito. Napatunayan ko ito. Dalawa pa lang naman na buhay na patay sa ministry natin. Dito sa Bagtas, mayroon sila na buhay na patay. Hindi halata, pero buhay na buhay. Marami tayong pagkabuhay na patay. Cancer, napakarami, kapatid. Kita ko. Bakit? Normal ito. Diyan mga may buhay, Diyos. Ngayon sa gitna tayo ng pandemya na sinasabi, kapatid, doktor, matatalino, geniuses, patay. Hindi ba tayo genius? Pero naniniwala tayo na tayo ang wangis at katulad ng Diyos. Na siya'y bumaba sa atin at tayo nakikitang siya. Kolosa 1:15. Si Kristo nating buhay, ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ikaw ngayon at ako, wala na ibang buhay. In Him we live, in Him we walk, and have our being. Bakit? Lahi tayo ng Diyos.
Marami kang pera, kapatid. Maaring masaya ka ngayon. Pag tinamaan ka ng kalamidad na yan, tapos ka. Pero kung kilala mo kung sino ka, other way around, pag nakita ka niya, nangangatog siya sa takot. Bakit? Sabi niya, ayan ang salot. Salot tayo sa kamatayan. Takapagwasak tayo ng libingan. Ibig sabihin, walang maililibing pag nandiyan tayo. Hindi mo ba alam sa mundong ito, ikaw magdidesisyon kung mamatay ka o hindi. Nasa Bible yan. Bukas pag-aralan natin. Okay? Father Almighty, salamat po. Abba, Daddy. Maiksi mo ng panahon. Ay na-remind kami kung sino kami. Ikaw ang kapuspusan namin. Kami ang kapuspusan mo sa mundong nakikita. Kaya ka makapangyarihan dahil mayroon kang buto at laman sa mundong ito. Kami. Kung ano ka, ganun kami sa mundong ito. Ang buhay namin ikaw, ang diinin namin ikaw. Kami ang iyong anak. Father, salamat po ulit sa karunungan na ito. We give you back the honor and the glory and the dominion sa pangalan namin katauhan na siyang aming katuwiran at aming buhay. Si Kristo Jesus na iyong anak. Amen. Thank you, Holy Spirit, Daddy. And just our God, again, I dispatch you in the mighty name of Yeshua HaMashiach. Go forth! Bantayan ang video na ito. Guys, salamat sa pakinig. I see you tomorrow night. Hopefully, kung hindi tayo matraffic doon sa trabaho. Okay? Sana may sumunod. Remember, ang DNA mo, Diyos. Alam mo kung anong dugo, anong nalaytay sa'yo? Dugo ng kordero ng Diyos. Banal. Yan ang tuloy natin dugo. Life is in the blood. Batas yan. Ang buhay na sa dugo. Dalawa ang alang klaseng buhay. Dugo ng unang Adan o dugo ng huling Adan. Saan ka na ron? Tumanggap ka ba kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas? Tanggapin mo sa gabi nito. At ang dugo niya mananalatay sa dugo mo. Kaya sinabi niya, ikaw ang buto at laman. Ano laman ng buto? Ano laman ng laman? Dugo. Dugo ni Kristo yan, kapatid. Matindi yan. Salot sa kamatayan yan. Pagwasak ng libingan yan. Ikaw yan. Amen? Be imitators of your Father. Our Father. Amen? Love you guys. You have a wonderful evening.